So grabe itong balita ngayon mga sangkay sa international. Nakaraan lamang ay mayroon pong banta itong si Presidente Donald Trump. Laban po dito kay President Putin. Abay ngayon, mayroon na pong response ang presidente ng Russia. Tingnan po natin mga sangkay, makikipag-away nga ba ang presidente ng Russia kay President Trump? So hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat mga sangkay? At ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Alright guys, ito magandang pag-usapan ngayon. Itong patungkol po sa isang pandaigdigang balita. Breaking news. Si President Putin mga sangkay ay meron na pong inilabas na mensahe. Ang tanong dito mga sangkay, makikipagbardagulan na ba siya kay President Donald Trump? Magandang pag-usapan ito mga sangkay. But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na dito. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan at i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. At ito na nga, pag-usapan po natin itong matinding balita, no? Ito kasi ang report. Putin handang makipag-usap kay Trump. Aba, mga sangkay. Matinding balita ito. Paano nangyari na binalaan na nga po ni Donald Trump si Putin? Kasi nakaraan mga sangkay, sabi po niya, well, itong digmaan na ito doon sa Ukraine at Russia ay dapat nang matapos. Kailangan nang itigil ni Putin ito. Ngayon, kung hindi po makikipag-usap sa akin si Putin at hindi po, sabi po ni Donald Trump, hindi po aayusin ang sigalot na ito, then magi-impose ng malalang sanction. Hindi ko alam kung anong parusa na naman po ang kakaharapin ng Russia mga sangkay, but we know naman President Donald Trump kung gaano po yan ka-very vocal at prangka. No? Kapag nagsalita po siya, alam po natin na may mangyayari po talaga. Ngayon, sa bantang ito, nagsalita na po si Putin. Nagpahayag ng kahandaan si Russian President Vladimir Putin na makipag-usap kay US President Donald Trump. Okay, nagpahayag ng kahandaan. Itong si Putin na makipag-usap kay President Donald Trump. Aba, mga sangkay, ibang klase po. Ganun po katindi yung boses ni Donald Trump. Alam ko, medyo malawak ang geopolitics kasi, mga sangkay. Kasi usapang international ito, no? Medyo kung malalim po ang politika sa Pilipinas, mas malalim naman po ang international. Pero mga sangkay, eto na nga ang malinaw sa lahat. Si Putin ay, kumbaga sa waray, nabantad. Nayanig sa babala po ni Donald Trump. At eto na, nagsalita na po na handa po siyang makipag-usap. Во-первых, хочу сказать, что Sabi po dito ni Putin, firstly, I want to say that Russia has never refused to have contacts with the US administration. So, gusto ko lang sabihin, sabi po ni Russian President na ang Russia ay never na tumanggi o hindi nakipag-usap, nakipag-communicate dito sa US administration. Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов. Okay, hindi daw po, kumbaga parang hindi po siya tatanggi na makipag-usap dito mga sangkay kay Donald Trump. And it's not our fault, sabi dito, that the previous administration refused these contacts, mga sangkay. So, hindi na daw nila kasalanan yan kung ang nakaraang administrasyon ay tumanggi sa kanilang pakikipag-usap. You see, mga sangkay, meron po talagang kababalaghan yung last administration eh. 'Di ba? Lagi pong bumabanat si Biden, mga sangkay, na itong Russia ay masama yung ginagawa. Yung pala, ang totoo, itong Russia ay never daw po tumanggi na kausapin o makipag-communicate dito sa Amerika. Pero mukhang ngayon pa lamang, kasi ngayon very vocal. Dati kasi ayaw po makipag-usap na itong si Biden. Halatang kontrolado ng kung sino mang mga elitista.
No, itong si Trump kasi, mga sangkay, wala nang kumukontrol dito eh. Talagang very vocal actually. Ang mga binabangga po niya ngayon ay ang tinatawag na deep state. No? Papaimbestigahan niya lahat ng mga pinatumba ng mga matataas na pagkatao sa US. Na ang tinutumbok dito mga sangkay, may kinalaman daw po ang deep state. Не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. Pinuri pa nito ang kauupong presidente kung saan sinabi niyang matalino siya at mabilis makahanap ng mga solusyon at laging nakatuon sa interes ng kanyang bansa. Di ba mga sangkay? Imbes na magalit, itong si Putin kay Trump, mga sangkay, hinangaan pa po. Dahil itong si Trump daw po mabilis makahanap ng solusyon sa mga problemang ito na kinakaharap. Hindi lamang po siguro ito sa Amerika, kundi ang mga sigalot ng iba pang mga bansa. No, mabilis, mga sangkay. Ganun po daling kausap si Putin ngayon, mga sangkay ni Trump. Dagdag pa ni Putin, hindi sana nangyari ang giyera nila ng Ukraine kung nagwagi si Trump noong 2020 election. Grabe, so totoo pala, mga sangkay, ang pasabog ni Trump. Nasabi po niya, kung nanalo ako, noong halalan na yon, nakalaban niya po si Biden, malamang walang gerang nangyari. Ayon po ito kay Donald Trump. At dito mga sangkay, sinusuportahan po ni Putin. Dahil ayon po sa kanya, hindi sana nangyari yung digmaan na ito kung si Donald Trump yung nanalo. 'Di ba? Nung nakaraang eleksyon, hindi yung ngayon ha. Na ipinanalo naman ni Joe Biden. Sa ilang okasyon ay kinundina ni former President Joe Biden ang pamamahala ni Putin sa Russia na nagresulta naman sa pagkasira ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Okay, so ayan, nagkaroon po ng sigalot ang dalawang bansang ito, Amerika at Russia, mga sangkay. Sa Biden administration, dito po nagkaroon ng malaking problema sa buong mundo. Israel, Middle East, 'di ba? Kahit po yung dito sa Pilipinas, mga sangkay, against China. Tapos itong, lalong-lalo na po itong Ukraine at Russia. Kasi marami pong kwento dito, mga sangkay, na mayroon daw pong kumukontrol daw talaga kay Biden. Well, medyo malalim po yan, medyo may pagka-conspiracy theory, pero mukhang totoo dahil nga po si Donald Trump mismo ang nagsasalita tungkol dyan. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения. Okay, so may tiwala po siya sa ngayon. И доверительные, я бы сказал. Ayan, I can't disagree with him. That if he was president, if his victory was not stolen in 2020, kung siya daw po ang presidente, at kung ang pagka-presidente ay hindi naagaw sa kanya nung taong 2020. Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году у него украли. So sabi niya, then maybe there would not be the crisis in Ukraine that arose in 2022. So wala daw po sanang problema ngayon ang Russia at Ukraine. Kita niyo na mga sangkay. Sa madaling sabi, pinahamak daw po ni Biden ang Ukraine. Победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Iginit ni Putin na hindi lamang ang estado nila ng Ukraine ang maaaring talakayin ng dalawa, maaari ring madagdag dito ang usapin tungkol sa nuclear energy at ekonomiya. Una nang sinabi ni Trump kay Ukraine President Volodymyr Zelensky na dapat ay makipagkasundo na ito kay Putin para maiwasan ang anumang kaguluhan. Iba din talaga yung impluensya nitong si Donald Trump no? Matindi po yung impluensya nito Ewan ko mga sangkay kung nakikita nyo yan. Isang salita lamang po ni Donald Trump, nagkakaroon po kaagad ng matinding ganap, no? Nagkakaroon ng positibong pangyayari kaagad, mga sangkay. Kita mo ngayon, yung mga pinapaalis sa Amerika ng mga illegal immigrants, di ba? Yung mga illegal na mga namumuhay po doon sa US, na pumasok doon, mga sangkay, at nanirahan. Ngayon, mabilis po silang napapaalis pagkapasok po kaagad ni Donald Trump. Ang bihira. Nang makapanayam naman ni Sean Hannity si Donald Trump
ay ipinagmalaki nito ang kanyang relasyon ni na Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. It went fine. It was a good, friendly conversation. I had a great relationship with him prior to COVID. I had a very good relationship with him. I thought it was a very good conversation. We've had other communication before that. They are a very ambitious country. He's a very, very ambitious man. He's a man that was, I don't want to be naive and say my friend, but he was like my friend. We had a very good relationship. I had a very good relationship with Putin also. Grabe, no? Mga sangkay. Ito po yung mga nakakaaway ng Amerika na ngayon ay kinakaibigan po ng US. Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito sa reaksyon ni Putin? Ano ang basa nyo dito mga sangkay? Anong sa tingin nyo? Bakit si Putin ay bigla pong lumambot kay Donald Trump? I-comment nyo lamang po sa ibabangin yung mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Ako, magaganda po yung topic natin dito. Patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy, no? About sa Biblia yung pinag-uusapan natin dito. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all ngayon din. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.